Ladies and gentlemen, please welcome Senator and President of PDP Laban, the Honorable Robin Padilla, together with Mariel Rodriguez Padilla. Mabuhay mga mahal kong kababayan. Assalamualaikum. Magandang gabi po. Ang kasaysayan ng PDP Laban ay isa sa pinakamakabuluhan sa politika ng ating bansa. Ito ay ang partidong nagdala kay Rodrigo Roa Duterte noon ay agad ng Davao City sa kanyang matagumpay na pagtakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sa kauna-unahang pagkakataon po, isang leader mula sa Mindanao ay nahalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na ang PDP Laban ay nakapagluklok sa isang kandidato ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na kilala sa tapang at malasakit, naging makapangyarihang puwersa para sa reforma si Pangulong Duterte at ang PDP Laban. Ang kasulukuyang partido ay nag-ugat sa pagkakatatag ng Partidong Demokratiko Pilipino noong February 6, 1982 sa lungsod ng Cebu sa pamumuno ng yumaong Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. kasama sina Antonio Cueco at iba pa mga leader mula sa Katimungan. Samantala, ang Partidong Laban ay itinatag naman noong 1978 ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa pinag-isang adhikain ng dalawang makasaysayang partido, nananatiling buhay ang diwa ng tunay na paglilingkod sa bayan. Isang pamana na patuloy nating pinagyayaman at pinangangalagaan. Ang adhikain ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pagbabago. Second chance, katulad ng ginawa niya sa Davao City, isang napakagulong lugar, bugat ng iba't ibang rebelde grupo at sindikato. Pero dahil sa kanyang tapang at malasakit, naging tahimik, mapayapa at progresibo ang Davao City. Yan din po ang dahilan kung bakit ako ay napili ni Tatay Digong na maging PDP Laban President. Dahil katulad po ng Davao City ay simbolo ng pagbabago at second chance. Mula po sa pagiging real bad boy, nagbayad ng kasalanan sa kulungan, nag-Muslim at nagbagong buhay. At ngayon po ay isa pong senador po ninyo. Allahu Akbar! Takbir! Ang pagbabago po, basta't may tapang at malasakit, yan po ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, second chance. Tandaan po natin, kahit kailan hindi po naging pagpatay ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang daladala ay pagbabago, second chance. At mga kababayan, ito na po ang last chance po natin lahat para makamit ang pinapangarap nating pagbabago para sa Pilipinas. Mga mahal nating kababayan, ito po ang Duterte, ang kandidatong senador ng ating Supremo, Rodrigo Roa Duterte! Yes! Magsimula po tayo kay Attorney Jimmy Boto!
Jimmy Bongo! Jimmy Bongo. Kung dati ay may bakal na kamao na Pangulo, kailangan natin ngayon ng bakal na prinsipyo sa Senado upang isabatas ang prinsipyong Duterte. Gusto niyo ibalik si Tatay Digong? Ibalik natin siya hindi lamang sa bansa o sa posisyon, kundi sa pangmatagalang batas. Ako po si Attorney Jimmy Bongo, ang magsasabatas ng prinsipyong Duterte. Palakpakan po natin, Attorney Jimmy Bongo! Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ang Duterte po ay binubuo ng 10 magigiting na kandidato. Ako naman po ay nabigyan ng numerong Gs sa balota. At napag-alaman ko po kamakailan lang na yung aking asawa na si Attorney Isabel ay Gs. 10 linggo na palang Jontis. Praise God. Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating Constitution? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinakamalakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country? S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ang Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya?